Bala impyernong init ng panahon. Mausok at nakakasulasok na lansangan. Nakakabulahaw na ingay ng kapaligiran. Walang katapusan at mabigat na trapiko. At walang pakundangang pagmamaneho ng mga Pilipino. Ito ang biyahirap. Ako si Ishmael Amici Asiman, isang 19 years old. Nag-aaral ako sa STA College, Balagtas, at dito ako naninirahan ngayon sa May Kawayan. Ang tunog na ito ang hudyat sa pagbangon ni Ishmael para simulan ang kanyang araw bilang isang estudyante. Para simulan ang gampanin niya bilang isang anak, mag-aaral at commuter. Bagamat matagal pa ang oras ng klase niya sa paaralan, labag pa man sa kanyang diwa ang kanyang ginagawa ng ganitong kaaga, ay kinakailangan niyang kumilos dahil alam niyang marami pa siyang makakasalubong na unos. Kasama sa kanyang routine ang paglilinis ng kanyang natatanging sapatos na sa umaga lang lumilinis. Ang tanging bagay na tumitiis ng parehas na hirap na nararanasan niya sa araw-araw. Paglabas pa lang ni Ishmael ng tarangkahan, ay simula na ito ng katakot-takot na kalbaryong kakaharapin niya sa mahabang biyahe at walang pasiguraduhan na kalye. Kaya terminal, Pamikawayan. Ang unang sinasakyan ni Ishmael ay tricycle. Madali man ang pagsakay dito, hindi maitatanggi na kadalasan ay masikip, mainit, at mahal pa rin ang bayad nito. Kaya bayad ah.
Ngayon ay nakarating na siya sa una niyang babaan, ang unang jeep na sasakyan niya para makarating sa kanyang destinasyon. So, kapag bumabiyahe ka, gaano katagal yung inaabot ka sa kalsada? Usually, ano kasi yun, mula dito pa lang sa subdivision namin, papuntang terminal, nasa 20 to 20 minutes na yun. Tapos, yung jeep, papuntang highway, ano pa yun, 1 hour yun. Tapos may 1 hour ulit, papuntang Balagtas naman. So, in worst case scenarios, minsan 3 hours. Pero pag normal days lang, mga 1 hour and 30 minutes to 2 hours. Nasabi mo kanina yung gano'ng kakatagal inaabot, no? Dahil ba ito sa traffic? Ano yung sa tingin mo dahilan kung ba't ka nakakaranas ng traffic? Siguro kasi dito sa May Kawayan, marami talagang sasakyan. Maraming sasakyan. Tapos, yung traffic management dito, hindi siya ganun ka-effective kasi nagkakaroon ng... Minsan, yung stop and go na in-enforce ng mga traffic enforcer, maabot yun ng 1 hour and 30 minutes. Doon pa lang, papunta pa lang highway yun. Hindi pa ako papuntang Balagtas nun. Nagbayad ka man ng wasto, hindi pa rin buo ang pagpupo mo. Sa dinaranas nating panahon ngayon at sasabayan mo pa ng uniform, hindi pa man gising ang diwa mo ay talagang mapipilitan kang maging alerto sa siksikan ng mga pasahero. Ito ang ilan sa mga bumubungad kay Ishmael ng araw-araw na lansangan niyang tinatahak. Hindi lang pera ang puhunan ni Ishmael sa ganitong pagsabak, kundi mahabang pasensya at enerhiya para makapagpatuloy sa ganitong sistema. Hindi magandang umaga ang sumasalubong kay Ishmael sa pagbaba niya, kundi isang mahapdi at mainit na araw ang nakatambad sa kanya sa kalsada. Dahil hindi mo naman siya may iwasan dahil yung routine na kung tawagin. So, paano mo naman siya hinahandle yung pagod o kaya yung stress mo habang bumabiyahe ka? Siguro naging ano na lang din yun eh. Medyo sanayan na lang din ng Talagang naging routine na kasi siya ever since senior high school pa lang. Ang madalas kong ginagawa, yun, kapag ka may presentation, may reporting ako, doon ko na inaaral, inaayos. Tapos, minsan, para malibang ko na ng sarili ko, minsan nagbabasa ako, naglalaro ako during biyahe. Minsan nakakaligtaan ko na nga, lumalagpas pa ako eh. Maliban kay Ishmael, ay may nakakaranas din ng ganitong pagsubok sa kalsada. At ito ang mga tsuper na naghahatid, sumusundo, at nagbibigay daan sa mga pasahero. Magandang hapon po. Pakilala po muna po tayo. Ako si Romy Amsos. Ayun. So, gano'n po kayo katagal inaabot sa pamamasada niyo po? Mag-uumpisa kami ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 10 ng hating gabi.
So, ganun po kayo katagal Ah, inaabot sa oo, kalsada. ganun po. Ano po yung mga masasabi nyo, mapapayo nyo sa mga estudyante na commuter po na nasasakay nyo po? Siguro yung iba, kung halimbawang medyo nakakaluwag-luwag naman ng konti, yung mga diskwento nila sana wag nang hingin sa driver. Yung mga discount po. Oh, yung mga discount. Kasi malaking bagay para sa amin yun, pan-diesel, pandagdag sa diesel. Hindi lang pasahero ang may reklamo sa sistemang ganito, kundi ang lahat ng mga apektado sa bulok na sistema na kinakaharap ng bawat Pilipino. Sa lahat ng pinagdaanan ni Ishmael, ay nakakatawang isipin na dito pa lamang magsisimula ang pagod at hirap niya bilang isang estudyante sa paaralan. Dapat ay pagtapak mo sa eskwela ay handa ka dahil hindi madali ang nakaabang sa iyo pag upo mo sa silya. Bukod sa pagiging mag-aaral, ay aktibo rin si Ishmael sa mga organisasyon sa kanyang paaralan na nakakadagdag din ng pasanin at pagod niya sa eskwela. Hindi pa kasama rito ang pag-upo niya sa mahabang klase sa kolehiyo. Ang kaninang terik at maliwanag na araw na sumasalubong kay Ishmael ay tulog na. Ngunit siya ay nasa lansangan pa rin at malayo pa sa kanyang uuwian. Kung gustong mapabilis, ay kailangang lakarin ni Ishmael ang kahabaan ng highway para makasakay agad siya pauwi. Ngayon naman ay usok at peligro ang nakaharap kay Ishmael sa paglalakbay niya pauwi ng bahay. Ang mabilis na motorsiklo, kotse at nakakasulasok na alikabok sa lansangan. Bagamat nasasakayan na si Ishmael, ay mahirap pa rin ang pagsakay dahil iilan na lamang ng ganitong oras ang pumapasada ng malalayong lugar, katulad na lamang ng lugar nila Ishmael. Nagtagumpay ka man na makasakay at makaupo, ay hindi ka pa rin makakapagpahinga sa daanan dahil kailangan mong kalabanin ang antok para makauwi ng buo at ligtas sa iyong biyahe.
kung may pagkakataon ka naman na baguhin ang sistema ng transportasyon dito sa lugar natin, ano yung gusto mong idagdag o ayusin? Siguro number one talaga yung maayos at effective talaga na traffic management. Kasi yung mga daan dito, magkakaroon talaga palagi ng hindi umaabot ng isang buwan yung gap na may ginagawang daan. So yun ang number one na sobrang hirap talaga kapag bigla ang may ginagawang daan. Dahil hanggang sa kalagitnaan ng biyahe lang ang ruta ng jeep na nasakyan ni Ishmael, kailangan niya pang sumakay ng panibagong jeep pa uwi. Isa sa mga madalas na karanasan ng mga commuter sa araw-araw. Mabilis na lakad, hindi lamang para sa pagtawid, kung hindi para maabutan niya ang natatanging jeep papunta sa kanilang tahanan. So, sa mga ganitong kahirap na sitwasyon na nararanasan mo, personally, syempre, may gusto ka bang iparating sa mga tao na sa tingin mo ay maaaring makatulong o mangialam sa topic na to? Siguro kung merong mga makakapanood ng ganun na neto, ang may papayo ko lang is pumili kayo ng effective na route. Tapos kung gusto nyo man na mas malayo, kunyari may dream school kayo na malayo, pag-isipan nyo muna ng mabuti kung saan ka dadaan, kung ano yung mga sasakyan mo. Kasi maraming biglaan dyan na kunyari, ako gusto kong school dito sa Balagtas. Mahirap yun. Hindi mo kinonsider kung paano papunta doon. Aalamin mo pa muna. So, tas yun, malalaman mo 2 to 4 hours pala ang biyahe. Ganun ka, kailangan mo talaga i-consider kapag ka pupunta ka sa malayo, yung sasakyan mo, dadaanan mo, tsaka yung mga possible na bigla ang mapapadelay ka sa arrival mo. Ang init na hanggang gabi ay nararamdaman. Sabayan mo pa ng malalang trapiko na maaabutan mo sa bawat kanto, na kahit may sariling sasakyan man o wala, ay nakakaranas nito. Kaya base 5 po. Ito ang huling sasakyan ni Ishmael pauwi sa kanilang tahanan. Ang liwanag ng araw na kanyang iniiwasan kanina ay napalitan na ng mga nakatirik na headlights ng mga sasakyan at poste sa paligid niya. Ang nakakapasong bakal ng gate ngayon ay malamig na. Sa wakas ay nakatapak na rin siya sa tahanang inuuwian niya.
Kagaya ni Ishmael, marami sa atin ang nakakaranas ng ganitong pangyayari sa araw-araw. Isa lamang si Ishmael sa daang libong estudyanteng nakikipagsapalaran araw-araw para makapasok sa kanilang eskwelahan. Sana ay ang kwento ni Ishmael ay maging simbolo na hindi madaling maging isang estudyante at higit pa ay maging isang commuter sa Pilipinas. Kilalang matyaga ang mga Pilipino, ngunit hindi sapat ang rason na ito para masanay tayo sa paglalakbay na bulok at walang pagbabago. Ito ang biyahira.